Ito na mga kababayan tagapagsalita ng palasyo na si Auntie Claire mukhang lokaret ay may matindi itong patutsada kay VP Inday Sara Duterte. Tama naman po na ang bawat tao, lalong-lalo na po ang public servant, ay dapat nananalamin. Wow. At ina-assess niya yung sarili niya. Wow. Kung siya ba'y nagtatrabaho, Wow. namumolitika, o nagbabakasyon lang. Talaga? Ang Pangulong Marcos Jr., alam po niya ang direksyon niya. Alam po niya ang dapat na Alam gawing ang trabaho. direksyon. At yan po ang pinag-utos sa lahat ng public servants, lalong-lalo Kaya na po alam. sa ilalim ng Executive Department. Ang utos sa amin ay magtrabaho. Iwasan ang pamumulitika. Talaga? Nakita niyo naman po siguro, kanina lamang po ay pinasinayaan niya ang pagbibigay ng 387 na ambulances para sa mga LGUs natin. Nakita niyo na rin po kung paano siya tumulong na mapaunlad pa ang sektor ng agrikultura. Pati na po ang mga mangingisda ay nakikinabang sa binibigay po na tulong at ayuda ng pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr. Hindi po nag-aaksaya ng panahon ng ating Pangulo para tumulong sa taong bayan. Trabaho lamang po talaga ang nasa isip ng ating Pangulo. Sa ngayon po ba ay nasaan si VP Sara o si Pangulong si Vice Presidente nung yan ay sinabi niya? Titira na. Nasaan po ba siya ngayon? Titira na. The Hague. Okay, at ang ating pagkakaalam hanggang kailan po siya doon? Hanggang July 23. So, yun lamang po. Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon, hindi bakasyon. Aksyon, hindi bakasyon. Bakit nagbabakasyon ba si VP Inday sa The Hague? Huy, tanga. Bakit andon si VP Inday sa The Hague? Dahil sinurrender nyo si Tatay Digong sa The Hague. Kung hindi nyo sinurrender si Tatay Digong sa The Hague, walang aasikasuhin doon, boba. Kaya andun si VP Inday kasi inaasikaso niya. Gusto niya makauwi na sa Pilipinas si Tatay Digong. Tapos heto kang hayop ka, wala kang konsensya. Tira ka pali ng tira kay VP Inday. Si BBM, trabaho. Ngayon lang yan, malapit na SONA. Pinagloluluko mo kami. Sa ibang balita naman, handa umano ang dating testigo ng Senado na si Patay. Michael Maurilio alias Rene na magpakita ng ebidensya Patay na ka, si Senator Risa. Risa Ontiveros ang nasa likod ng pag-atake kay Kingdom of Patay Jesus ka, Christ Risa. founder Vaccine. Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang ikalawang video sa Pagtanggol Valiente Facebook at YouTube accounts nitong Martes. Sinabi ni Maurilio na pawang kasinungalingan ang pahayag ng senadora sa kanyang press conference noong June 30. Itinanggi ni Maurilio na nag-text siya kay Ontiveros para magpresenta bilang testigo. Nauna rito, naghain ng cyber libel complaint sa NBI si Ontiveros laban sa mga nasa likod ng Pagtanggol Valiente. Wala ka na kayong kawala. Patay ka ngayon, no? Na back to you ka. Diba? Ang ilig-ilig mo kasi mang bit-bit ng mga witness. Tapos babayaran nyo para bumaliktad. Ngayon, bumaliktad ang witness mo. Paano yan? Diba? May araw ka rin talaga, Risa Ontiveros. Sa lahat ng pinaggagawa mo sa iba, sinira mo ang buhay ng ibang tao dahil sa mga akusasyon mo, Risa Ontiveros. Ngayon na nagsibaliktaran yung witness mo, mahiya ka naman. Kapal-kapal ng mukha mo. So ito naman mga kababayan ang ginawang aksyon ng iyaking senadora Opo. Sabi nila iyakin daw itong si Hontiveros. Ayan, basahin po natin. Si Senador Risa Hontiveros noong Miyerkules ay nagsampa ng magkahiwalay na reklamo sa cyber libel sa Department of Justice laban sa isang abogado, 5 personalidad sa social media, at Michael Maurilio, ang taong nag-claim na siya ay naimpluwensyahan na tumestigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa. Si Maurilio o alias Rene ang nag-iisang respondent sa isang reklamo habang sina abogado Ferdinand Topacio, Brian Cristobal o Banat Bay, Jeffrey K. Eric Celis, Crisette Kifi Chu, Jose J. Sonsa at Alex Destor o Tio Moreno ang mga respondent sa kabilang reklamo.
Humingi ng komento ang GMA News Online sa mga respondent, ngunit hindi pa nakakatanggap ng tugon hanggang sa oras ng pag-post. Sa kanyang bahagi, sinabi ni Topacio na hindi pa niya nakikita ang reklamo. Sa isang mensahe sa mga mamamahayag, at idinagdag na si Hontiveros ay ginigipit at tinatakot ang mga mensahero ng katotohanan. Samantala, sinabi ni Destor na gumawa lamang siya ng bukod ng video ni Maurillo